daddy, simple lang siya magdamit. Mahilig lang siya magsuot ng t-shirt na may kwelyo. Tapos, susuot lang yan ng shorts. Tapos, sapatos. Kay daddy yata ako nagmana nung mga kasimplihan ko dati sa pagdadamit. Hindi katulad ni Jano. Si Jano kasi medyo fashionista eh. Ako medyo mas nagmana ako kay daddy. Daddy cooks very well, and he says nobody beats me in the kitchen. And that one, yes, I agree. I mean, I have tasted your cooking, Daddy, and yes, masarap. And I think, not to brag, but I think that's how I got that talent. Kami magkakapatid, pag kailangan namin ng extra-extra na baon or panggastos, lumalapit kami kay Daddy kasi alam namin talagang bibigyan kami. Yun nga lang, alam na namin na merong routine. Ang routine, marami muna siyang sasabihin, parang galit na galit siya, pero unti-unti bumubunot din naman siya. So in the end, nakakakuha rin naman kami. Yun nga lang, alam na namin yung routine. Marami ka lang maririnig. Parang, alam mo yun, yung in-check na walang pera, na maraming reklamo. Pero in the end, talagang ibibigay niya rin naman sa'yo. Si daddy, napakahilig niyan sa music. Bili siya ng bili ng napakalalaking component dati. Tapos tuwing Sunday, bubuksan niya na yon. Tapos papatugtugin niya na yung mga paborito niyang kanta. Yung mga The Great Pretender, Tie a Yellow Ribbon, In That Old Oak Tree. Tapos kay daddy ko rin nakuha yung mga CD ko. Guns N' Roses, Journey, collection niya ng mga tape, iba't ibang klase, Scorpions. Too bad na na lunod nung bumabaha dati sa Christ the King. Mahal na mahal ni daddy yung Christ the King. Ayaw niya nga sanang umalis. Kaso lang, para sa pamilya niya, at hindi siya masyadong nag-aalala, na lagi na lang kaming humulubog sa baha. Ayun, lumipat kami. I'll ask you for money, and after that, the whole neighborhood will hear your reaction. Like, saan ka pupunta? Nasaan si mommy? If it's a weekend and mommy's sleeping. And stuff like that. And then I go out of the Madrungan, and then my friends will ask me like, pinayagan ka ba? Or mukhang bawal ka lumabas? And of course, they're laughing because of your reaction and tone. And magugulat na lang sila na, yes, I am, like, pwede pa rin ako lumabas. Kahit after lahat ng sinabi ni Daddy. It's like normally a 1 to 2 minute speech. Si daddy, medyo minsan talaga malakas yung boses niya. Pero wala naman siyang kaaway. Akala nyo lang siguro pag naririnig niyo siya, lagi siyang galit. Pero sa totoo lang, hindi. Masaya siya sa lagay na yun. Mas malakas pa yung boses niya pag masaya siya. Minsan, tuwing nanonood kami, laban ni Pacquiao, magsisigaw na yan. Dahil nanonood kami ng live. Spoiler sa mga kapitbahay. Si daddy sisigaw, panalo si Pacquiao! Ngayon, alam na lahat ng kapitbahay na panalo. Tinatawag niya lang yung mga aso, chocolate! Daddy stresses our mom when we do country trips. Basically, lagi silang nagtatalo pag empake time na. It happened a lot. Like, a lot. Like, bakit mo to dadalhin? Or, bakit yan yung maleta? Basically, it takes them like 30 minutes. Both of them. That's why I guess they wake up 2 hours early. Because the 30-minute is for the argument. Daddy is actually a dental technician and graduated from Central Esquilar University. He did not pursue dentistry because at a young age, he was helping out Nanay Nita, which is his mom, dun sa business nila, which is selling furniture, sewing machines, you name it. Everything, buy and sell. So, and I think management ng mga apartments nila. So, yun ang ginawa ni Daddy. Si daddy dati, nagdadrive siya ng jeepney. Hindi kami nagsimula na may kaya sa buhay, pero pinaghirapan ni daddy lahat ng narating namin ngayon. Yun yung bago siya pumuntang Saudi, at after niya pumunta yun ng Saudi, tapos bago siya magpunta ng US. Ang pangalan ng jeep niya, Chester. At tuwan-tawa ako sa pangalan ko, na ang pangalan ko, Chester. Daddy may look nakakatakot because of his voice. Na parang laging galit. But he has pusong mamon. Maawain and madaling paiyakin. Yes, even a few of my friends are afraid of you.
before they got to know you. Like my high school friends, especially my college friends, when they come over, they always think that you're always mad at everything or at me, because whenever we talk. And even one time, you were playing with Sam, and one of my friends, they thought you were actually scolding her, which is kind of funny when I told him that you were just playing around. So, one thing na siguro hindi nyo alam, pero baka alam nyo rin, pero hindi nyo lang nahahalata. Si Daddy, mahilig siyang umagree, pero sa tono ng disagree. Kunyari, pareho naman kayo na idea, iibahin niya lang yung tono, pero medyo galit lang siya. Na parang na-prove niya yung point niya, pero pareho lang naman kayo ng point. So, minsan nagtitinginan na lang kami sa room, kasi inulit niya lang yung sinabi ni Mommy o kaya sinabi ko, pero iba lang yung tono niya, na parang siya yung nakaisip ng idea. Si Daddy, nga isa sa mga pinaka mapagmahal na tao na nakilala ko. Maawain, mabait siya sa kapwa niya, at tuwan-tuwa ako at nakuha namin sa kanya yun. Si Daddy, napakabait niya sa mga anak niya. Alam ko minsan, hindi kami masyadong close na mag-uusap ng madamdamin kami ni Daddy. Pero minsan, umiinom kami, lalo na tuwing Pasko o kaya New Year. At doon ko na lalong nakikilala yung tatay ko at lumalabas lalo kong nalalaman yung mga history at yung past niya. Pero si Daddy, though mabait siya sa mga anak niya, pinakamabait siya sa kanyang mga apo. Kung yung pagmamahal na pinapakita niya kay Sam, ay, tontuwa ako doon. At doon ko talaga nakita kung paano ko inalagaan rin ng tatay ko nung bata pa ako. Daddy worked for 9 years in Saudi Arabia and for 3 straight years in the United States. He is ambitious and a hard worker, and for that we are grateful because we are reaping now the benefits of those. I am now a regional director of nursing here in Portland, Oregon, in the United States, while my brother Alan is a nurse in Australia, and our youngest one goes to a university in Australia while working in a hotel there as well. So, Daddy, thank you so much.